So, in this video, pag-uusapan natin ang different VLAN configurations and also DHCP configuration. So first, we will start with first one, using trunk. So, una, check natin ng mga switch. Yan. Enable natin. And show VLAN BR. So, as you can see, isa lang yung VLAN natin. It's in default. And doon natin nakaset na VLAN. Check natin dito. No. Enable. Show VLAN brief. Wala rin. Dito sa switch 3. Check natin. Show VLAN brief. Wala rin. Same lang din. So, yun. Una muna gagawin natin naka-trunk mode lahat ng switch port nila. So, let's start with switch 1, which is G01 switch mode trunk. Ayan. Then dito tayo sa switch 2. Blocking. So, in config T in G01 switch mode trunk switch trunk and cap. That one muna, and switch mode trunk. Yan. Okay na. Then punta tayo sa G02, which is connected saan connected yung switch 3. Switch trunk and cap, and then trunk. Yan. Punta naman tayo sa switch 3. Conf T, G02. Then switch mode trunk. Yan. Okay na. So, ngayon, siset tayo ng domain natin. Ang siset natin is ECE na lang. So, exit VTP domain ECE. Yun. Tapos, VTP mode server. Para server na tong switch 1 natin. Then, para makapag-transfer to switch 1 to switch 3 yung ano natin. Yung switch 2 natin, gagawin nating transparent. VTP mode so, transparent na siya. Kasi ito naman, gagawin natin yung client. So, VTP mode, client, VTP domain, ECE. Ayun. So, ngayon, gagawa tayo ng VLAN. So, since ang third octet naman nila, ang sales ng 20, 10, ang ENG ay 10, so, pwede natin gawin VLAN na lang yun. So, set tayo dito ng VLAN. So, VLAN 10. Name ENG is VLAN 20. Name sales. Then for added security, lagi tayo ng VLAN 199, which is gawin nating native. Yan. So set din tayo sa switch 2. So VLAN 10 name ENG, VLAN 20 name sales, VLAN 199 name native. Okay na. So, nag-set tayo sa switch 1 tsaka sa switch 2. Pero since client ang switch 3, automatic na yan siyang lalabas dito. So, check natin. Show VLAN brief. Ayun. Lumabas yung sinet nating tatlong VLAN, which is yung engineering, sales, and the native VLAN. Susunod naman natin, set natin
VLAN, native VLAN yung switch 2, switch 1, switch 2, switch 3. So int G01 switch mode switch trunk native VLAN 199. Yan, wala pa kasi hindi pa niya dito. Int G01 muna, which is switch trunk native VLAN 199. Ang bilis. Yan, ang bilis. So int G02 naman, same lang din. So dito naman din config t, then int G02 gawin natin yung ginawa natin kanina. So switch trunk native VLAN 199. So yun, okay na. So ngayon i-assign na natin yung VLAN per port sa switch kung saan nakakonect yung mga client. So punta tayo dito, int F01 muna. So switch port mode access, tapos switch port access VLAN 10. Yan gawin natin sa VLAN 2 mode access 10, VLAN 10. Punta sa F3 mode access and VLAN 20 since sales siya. Yan, sales. So gawin din natin sa switch 3 int F01. Check natin kung ano nakakonect sa F01. Ayun, sales. So switch port mode access, then switch access VLAN 20. Tapos ang F2 natin is sales pa din. So yan, at ang 3 natin is engineering na. So VLAN 10. Okay, ngayon check natin yung connectivity, kung connected ba sila. Ping natin lang, pass forward, delete natin yung other results. Ping natin simula engineering 1 hanggang engineering 3 and successful. Ping natin ang sales 1 to sales 3 and successful. Pwede naman natin siyang i-check dito sa terminal. Mali, dito sa command prompt, ping 10.10.10.12. ayun, may reply siya. So sabihin, napiping natin ang eng3. Ito siya. So try naman natin sa sales. Ping natin yung sales 3 using command prompt, ping 10.10.20.12. Tama ba ako nung pagkakalagay? Hindi siya 12. 10. Ping 10. Ayun, nag-ping siya. So yun is VLAN na naka VTP access trunk. So dumako naman tayo sa inter-VLAN routing. So gamitin natin tong gateway na hindi natin nagamit kanina, at itong router. So first isi-set natin yung kada port sa gateway. Gawin natin enable muna, configure terminal. So gawin natin yung G00 as engineering gateway, tapos yung G01 sales gateway. So G01
G00 is IP address ng 10.10.10.1 0, 10, no shot. Yan. Tapos int ng G01 is IP address na 20 naman to, and no shot. Yun. Tapos syempre set din natin dito sa switch 2 kung saan siya connected. Kung siya connected sa F01, quantity int F01 IP add. Hindi pala siya IP add. So gagawin nating yung switch 2, i-access niya yung gateway to different VLAN. So since yung G00 is connected siya sa F01 and nasa engineering gateway, gawin natin switch port mode access, tapos bibigyan natin sa kanya yung VLAN 10. Gawin naman din sa kabila switch mode access pero VLAN 20. So check natin, sabi dito, check natin kung napiping ng engineering client yung R1. Push natin ulit. Ayun, successful. Now, using command prompt, pin natin siya. Pin 10.10.10.1. Ayun, nag-reply. So, piping natin siya. Okay. So, ayun. Ngayon, ping naman natin gamit yung sales 1. Through ping shortcut muna ng ping shortcut ng packet tracer. Ayun, successful siya. Isa pa. Ayun, successful ulit. Burahin na natin. Tapos, check natin sino. Command prompt. Ping natin. Yung R2 gamit yung gateway ng sales. So 10, 10, 21. Yun, nagpiping siya. So yun lang yung inter-VLAN routing. So ngayon naman gagawin natin yung ROAS or router on a stick. So first gagawin natin, i-encap natin yung dalawang LAN. So config t. So int f 0.10 encap dot 1q 10, sorry, 10 encap dot 1q. Then lagyan natin yung IP address na yung gateway nung engineering 0. So lipat naman tayo sa 0.20. Mali. Kulang ako ng n. So, encap ulit. Dot 1q and 20. Since VLAN 20 siya. Then, IP address. Change natin sa 20. Exit. So, tayo sa router. Enable. Sa switch 2. Conf t. Tapos int F01, ito yung switch mode, switch port mode trunk, then switch port kung natin trunk encap dot 1q. Yun, try natin, refresh. Try natin kung napiping natin yung R1 gamit yung engineering na client. Failed. Look natin. Failed siya. Pero pingable naman to. Hindi rin.
Hindi. So, mali. Piping ko pala dapat sa ito. Command. Ping 10, 10, 20, 1. Ayan. Naping ko siya. Naping ko yung VLAN 20 na gateway gamit yung VLAN 10 ko na ing client. So, kaya ko bang iping yung sales sa kabila? 10, 10, 20, 10. Yun. First time out. Ayun, naping ko siya. So, naping ko siya. Okay, all goods. So, yun yung ROAS on a stick. Router on a stick or ROAS. So, ngayon naman, tatalakayin naman natin is DHCP configuration. So, nakita nyo dito sa screen nyo is panibagong network yung ginamit natin. Kasi ngayon meron na tayong kunwaring internet service provider tsaka DNS and DHCP server. So una, try natin mag-request ng DHCP IP. So enable. So from config t f00 is IP address DHCP. Address mali in F00 then IP address DHCP. So no shot po yan. And then ngayon check natin set and show IP interface brief. So yan, meron na tayong 00 unassigned pa, so wala pang IP. Natin i-split. Yun, nagkasay na siya. D203.0.113.2. Ngayon check natin show DHCP list. Mali type ko. Ayan. So DHCP list server is ito. So temporary IP address is ito. So next, ngayon gusto natin tanggalin yung given address, parang i-reserve. So ngayon i-exclude natin yung IP na yun. So sabihin na natin from point 1 to point 10. So IP DHCP excluded address 10.10.10.1 to 10.10.10.10. Yan. So ngayon gagawa na tayo ng pool kasi maglalagay tayo ng DNS server. So DHCP pool, so natin ng ECE yun. Then DNS is 10.10.10.20.10 which is given dito. Ito, given. So default router is 10.10.10.1 and then the network is 10.10.10.0 and subnet mask 0. Ayan. So tingnan natin, punta tayo sa PC, tapos desktop and ipconfig, then DHCP. Yun.
nakapag-request na siya. Ayan, ito naman, desktop, ipconfig, DHCP. Ayan, meron na. So, open tayo sa command prompt. Type natin is ipconfig/all. So, dito lalabas lahat ng information, yung IP, subnet mask, DHCP server, at DNS server. Diyan. So, tama naman. Ngayon, try natin i-ping yung DNS server. Ping DNS server. Saan natin? Input ba? So, password na natin. Ayun, nag-ping siya. Yan. Okay na. So, yun yung DHCP server. Ngayon, try natin naman external. So, tanggalin naman natin yung binding. So, punta tayo dito. Int f00. Hindi. Punta tayo sa config lang. So, no IP DHCP pool ECE. Babalik rin natin sa IP DHCP exclude 10.10.10.1 10.10.10.10 tapos int f0 snow. Okay lang yan. So ngayon, pumunta tayo sa tatanggalin mo natin itong mga IP para mapagsimula tayo ng external DHCP. So, ipconfig/release. Wala na. And ipconfig renew. Hindi gagana to. So, yan. Yan, hindi ko mana. Tama yan. So, ito rin. ipconfig/release. Yun, wala na rin. So, try natin. Check. Renew. So, fast forward lang natin ng konti. Yan. Request failed. Why not? So, ngayon, external DHCP tayo. So, muna, kailangan natin ng helper address. Papuntang switch. So, switch is 0.1 int f1 is IP helper and 10.10.20.10. Yun. Ngayon, check natin sa password na natin kasi matagal mag-load ang DHCP. So, check natin kung meron. Command prompt. Check natin is ipconfig/all IP any server so wait lang hindi natin mag-loading ulit at IPv6 ang lumabas hindi natin check desktop ipconfig yun ito ang lumabas 10.10.10.100 naman ito 1.69.254.209.22 check natin ipconfig
yun lang for the discussion of VLAN configurations tsaka ng DHCP server.